Samantala, muli giniit ng Malacanang na naaayon sa saligang batas ang Bangsamoro Basic Law. Ang paninindigang ito ng palasyo ay kinatigan ng 14 na miyembro na bumuo ng 1987 Constitution. Narito ang report ni Elena Luna. Muling nanindigan ng palasyo na naaayon sa saligang batas ang Bangsamoro Basic Law. Nais nating sabihin at ulitin na isa sa mahalagang batayang prinsipyo ng pamahalaan sa pagbuo at pagsulong ng Bangsamoro Basic Law ay ang pagtiyak na ito ay tumatalima sa mga probisyon ng saligang batas. Ang mga katanungan hinggil sa constitutionality ng draft BBL ay inumpisahan ng matalakay sa idinaos na iba't ibang konsultasyon at public hearings tungkol dito. Ang paninindigan ng palasyo sa BBL ay kinatigan ng 14 na miyembro na bumuo sa 1987 Constitution. Ayon sa mga miyembrong ito, tumatalima sa saligang batas ang panukalang BBL sa dalawang mahalagang aspeto, ang human development at social justice. Batay daw sa prinsipyo ng 1987 Constitution na isulong ang paglago ng mga taga-Mindanao, ang pagbibigay ng espesyal na estadong ito. Dapat daw nakatutok ang mga diskusyon sa mga mamamayan ng Muslim Mindanao para matamo nila ang tinatawag na social justice. Ang social justice ay dapat magbigay ng tunay na pagbabago na siyang sentro ng tema ng saligang batas. They emphasize this in their statement. An interpretation of any relevant provision of the Constitution that results in war and abject poverty would be contrary to its intention. At ito po ang kanilang konklusyon, and I quote again, "In this manner, Bangsamoro can be a model for us to do the same for the rest of the country and thereby build together a more just and peaceful nation. We fully support the creation of the Bangsamoro Autonomous Region." Sa ginawang anibersaryo ng People Power, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagsabatas ng BBL para sa prosesong pangkapayapaan. Inihayag na ng liderato ng Senado at Kamara na maipapasa ang panukalang BBL sa Hunyo. Habang abala sila dito, sinampahan ng reklamo ang Pangulo, mga miyembro ng Peace Panel at sina House Speaker Sonny Belmonte at Senate President Franklin Drilon sa Office of the Ombudsman dahil sa pagsulong ng BBL. Hindi natitinag ang determinasyon ng Pangulo at ng pamahalaan na isulong ang prosesong pangkapayapaan sa kabila ng mga paratang na walang batayan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.